Kamara mahigpit na bubusisiin ang naiulat na aberya sa RFID system sa gitna ng paggunita ng Semana Santa. Samantala, humarap naman sa inyong pambansang TV si Deputy Majority Leader for Communications, Erwin Tulfo, para idetalye ang iba't ibang plano sa Kamara. Si Mel Lesmora sa detalye. Matapos ang napaulat na pagpalya ng RFID system sa North Luzon Expressway nitong Semana Santa na isa sa mga nagpalala sa daloy ng trapiko, ipinag-utos na ni House Speaker Martin Romualdez ang pagbusisi rito. Sa isang one-on-one interview sa PTV, ibinahagi ni House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na nakatanggap mismo ng mga reklamo ukol dito si Romualdez, kaya't nagpatawag siya ng pulong kasama ang mga opisyal ng mga ahensyang nangangasiwa sa NLEX at SLEX. I believe the speaker, ako, tsaka ilang pa mga senior house leaders ang kasama dun sa meeting na yan. Siguro sila majority leader, kasama dyan, pati ilang deputy speaker, pati si SecGen siguro. So, naka-break ngayon ng Congress. Siguro within the next, after mga third week, bago mag-opening ang session muli, ipapatawag na ito mga to. Or invite, not ipapatawag, kundi we will invite them. Ayon kay Tulfo, ikinalungkot ng liderato ng Kamara na kung kailan naman dagsa ang mga biyahero, doon pa nagkaaberya sa mga expressway. Matapos ang Semana Santa, tiyak na marami ring babiyahe ngayong tag-init para magbakasyon, kaya't nais nilang maisaayos ang sitwasyon sa lalong madaling panahon. Di ba ang RFID para mabilis, hindi ka maantala? Ano pang purpose noon kung may RFID ka pero ibibigay mo yung card kasi hindi nababasa? So, naipon ito lahat. So, tinawagan ako ng speaker, sabi niya gano'n, kailangan siguro imbitahan mo ang NLEX at TRB, pati na rin, sama mo na yung SLEX kasi meron na pailan-ilan na may nagsasabi din sa ilang SLEX sa toll gate, hindi nababasa yung RFID. So sabi ko, sige Mr. Speaker, sabi niya, and then we can probably just invite them para makausap ko sila. And then matanong sila kung anong plano nila because matagal na itong reklamo na ito. Pagtitiyak ni Tulfo, naka-session break man, patuloy nilang tinututukan ang mahalagang usapin ngayon. Sa katunayan ngayong linggo, isang bagong resolusyon ang ihahain niya para maimbestigahan na ang napaulat na umano'y mismatch sparring na ikinaospital ng isang taekwondo student sa Bulacan. We'll have to investigate this in aid of legislation, the protection of our children when they're in that school, in their martial arts school or basketball clinic, how they will be protected. Na they left the house in one piece, dapat they should come home in one piece then in good. So magkakaroon tayo ng investigasyon dyan. I will file a resolution today or tomorrow para magkaroon ng inquiry in aid of legislation. Maging ang epekto ng sobrang init na panahon, tinututukan na rin ng Kamara, bagamat may mga hakbang na rin naman ukol dito ang Malacanang. So far, ang Executive Department, ang Malacanang is under control, fully in control of the situation. Kausap lagi ang mga iba't ibang agencies, pati Department of Health, pati ang DSWD regarding this matter. So, we're just awaiting kung kailangan ng Malacanang na Executive Department ng tulong from legislature, then we're here to help. Bago ang session break, makailang beses na rin tinalakay sa Kamara ang El Nino at ang epekto nito sa iba't ibang sektor. Kapag nagbalik sesyon na ang Kongreso, posible ring imbestigahan na ng Kamara ang problema sa init na nararanasan sa bansa. Mel Lesmora para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.